Yan, so magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po ay nasa Kabanata 33 ng Aklat ng Isaiah at kahapon nga po ay nasimulan po ni Pastor Dom ang introduction sa verse 1 at 2 na tumutukoy nga sa pagparusa at paghatol at pagtubos ng Panginoon. So tayo po muna ay manalangin, samahan niyo po ako. Ama, maraming salamat po sa gabi ito sa patuloy na biyaya mo, Panginoon, ng karunungan. Upang ito ay may pagpatuloy namin. Gabayin niyo po ang bawat isa, gabayin niyo po ang mga kapatid ko sa Touching Lives, ang aking pamilya, ang aking mga kapatid, ang aking mga anak, ang aking pamilya, Panginoon, na patuloy ko pong inilalapit sa iyo na sila ay makapanood dito. Ang mga mahal ko sa buhay, ang mga taong makapanood dito ay sama-sama naming mapakinggan at maunawaan ang iyong salita at ito'y mailapat. Gabayin niyo po kami, Panginoon, sa patuloy namin pag-aaral upang ikaw mabigyan ng kapurihan at karangalan, Panginoon. Nataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, tayo po ay magpapatuloy. So, yun nga po Kabanata 33 nga po ay may pangkalahatang konteksto na ito ay nagpapahayag ng parehong paghatol at pagtubos. So inilalarawan dito na ang paghatol ng Diyos ay paghatol sa mga kaaway, paghatol ng Diyos sa mga kaaway ng Juda, at ang mga sumusunod ay ang pagbibigay ng kapayapaan, So kasaganahan at kaligtasan na pinangako sa bayan ng Diyos, at binibigyan din nito ang soberanya at kapangyarihan at pagpapala ng Diyos na dumadaloy mula sa pananampalataya sa Kanya. Sa huli ay tumutukoy ito sa hinaharap na panahon kung saan ay ang matuwid ay makakaranas ng pagpapala at kaligtasan. So kahapon ay natalakay ni Pastor Dom ang verse 1 at verse 2. Ang verse 1 ay ang pagkawasak nga ng hukbo ng mga Assyrians, at ang verse 2 ay ang panalangin ng mabuting tao sa Diyos at sa paghihirap ng mga ito, sa paghihintay nila sa Diyos. Siyempre, magandang gabi, Sister Ana at Sister Irene. So, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Ako po ay nasa church ngayon. So, yan po, may tema nga na kung ano ang iyong ginawa, kung ano yung itinanim ay iyong aanihin. Na nabanggit dito ni Pastor Dom yung talata ng Galatia, 6:7 to 9. Dito nga po ay kung ano yung ginawa ng Assyria, ay magbabounce back sa kanila. Kung ano ang ginawa nila ay ganun din yung gagawin sa kanila. At sa verse 2, marami tayong iniintay sa araw-araw. Sa ating pamumuhay, maraming aspeto, maraming pagsusumamo ang ating hinihiling sa Panginoon. Pero sa kalagitnaan nito ay laging mayroong kapayapaan. At again, mayroong natatalo dahil sa mga emosyon, sa mga sitwasyon. Pero again, ang tunay na mananampalataya ay nagtitiis, at yun, siyempre, ang pagdating ng Panginoon ang ating hinihintay. So sa pagpapatuloy, tatalakayin natin ang verse 3 and 4, Medyo mahaba to, pero biyaya ng Panginoon ay talagang napaka-ikli nitong talata na to, pero ang sarap kasi talagang malawak, So sa verse 3, kapag ikaw ay nasa panig namin, tumatakas ang mga kaaway dahil sa ingay ng labanan. Sa King James Version, at the noise of the tumult, the people fled. At the lifting up of thyself, the nation were scattered. So makikita natin na kapag nasa panig nila ang Diyos, ito ay tumutukoy sa mga Israelita na yung sa verse 1 at verse 2 nga ay tumutukoy sa mangyayaring pagbagsak ng Assyria, at sa verse 2 ay yung paghihintay sa Panginoon, sa pangako na kapayapaan ng Panginoon. At dito ay tumutukoy sa presensya ng Diyos, na kapag ang Diyos ay nasa panig na ng mga Israelita ay may kasiguraduhan na ng proteksyon at tagumpay, At ito yung pinangako ng Panginoon. So wala kang
wala kang mararanasang sobrang pagkatalo, no? Dito po ay napatunayan na ng mga tao sa mga unang sa Old Testament at sa mga New Testament na ang karanasan na mayroon kang nasa presensya ka ng Diyos, kaano mang labanan ay mananaig pa rin ang kabutihan. Tulad ng mga lingkod ng Panginoon, no, na talagang nakita natin kung paano sila totally dumulog kay Yahweh during labanan, ay nakita natin na sila ay nagtagumpay. Ang talata na ito ay may tema ng sa presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos sa buhay ng mga Israelita na nakakasigurado na ang kakayahan sa paglaban sa mga umaapi at kumakalaban sa kanila. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon na walang makakatalo o makakadaig sa kanyang bayan. Ang bawat senaryo ng buhay ng tao noong panahong yun ay may kabigatan. Sa gitna nito ay doon dumudulog ang mga tao, at dahil ang Diyos ay tunay at buhay, ay siya ang tunay na nagbibigay sa atin ng peace at kapayapaan. Sigurado ang panalo at tagumpay ng mga nasa panig ng Diyos, lalo na sa buhay natin ngayon. Sa mga panahon natin bilang mga mananampalataya, hindi tayo nakakaranas ng perpektong buhay. Marami na nagsasabi na ikaw daw ay magiging tiwasay ang buhay mo. Subalit, alam natin na hindi ito totoo. No? Maraming sitwasyon sa buhay ng mga mananampalataya ang madalas ay natatalo ng kabigatan, sobrang hirap at emosyon. Madalas talaga sa emosyon, no? Pero again, napagtatagumpayan ng bawat tao ang mga hamon na to at bigat dahil nananatili ang presensya ng Diyos sa buhay natin, sa puso natin. Hindi ganoon kadali ang mga sitwasyon, no? Pero dito ang alam natin ng mga Israelita ay sa kabila ng kanilang nararanasan ay nandoon yung kanilang pag-asa sa Panginoon. Dahil ang pangako ng Diyos ay sila ay ibigyan ng kapayapaan. So marami ang gagawa ng mga negative reaction, meron naman ang tatapusin ang kanilang mga buhay. Subalit ang mga Israelitang ito ay nanatili sila sa pag-asa na darating ang Diyos na kanilang inaasahan. At ito nga po ay tumutukoy din sa darating na panahon na pagdating ng Panginoon. Maraming gumagawa ng hindi na kalugod-lugod sa Panginoon, no? Yung mga sitwasyon na mabibigat ay madalas mas pinipili na lang yung mga paggawa ng kasalanan. Walang imposible sa Diyos, pero ito ay may tanong pa rin na ikaw ba ay totoong nasa Diyos? Ikaw ba ay totoong nananampalataya sa Panginoon? Kayang gawin ang lahat sa pamagitan ng Panginoon. Pero again, ang tanong ulit, kung totoo ka bang nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. So, ang mga Israelita, nakita natin na sitwasyon nila sa kabanatang ito na nandito ang pagpapala ng Panginoon sa kanila. At ang pagparusa ng mga tao, ay pagparusa ng Diyos sa mga Assyria. Ang talatang ito ay tumutukoy sa tunay na mararanasan ng tao, tunay na mararanasan ng mga kaaway o mga lumalaban sa Diyos. Mga kapatid, hindi kaya ng anumang bagay o sino man sa mga inaasahan natin, sa sitwasyon natin. Meron tayong mga tao, no, na inaasahan. Subalit, kung wala na di-disregard natin ang Panginoon at hindi natin siya na totoong pinagkakatiwalaan, ay baliwala ang lahat. Pero dito sa talata 3, ay nakita natin na ang mga kalaban nila ay nagsisitakuhan o nagsisialisan. Isang patunay na tumatakas sa mga kaaway dahil sa ingay ng labanan, tumutukoy ito sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa presensya ng Panginoon, na madalas mayroon tayong mga sitwasyon na tayo ay nababagabag. Subalit, dahil sa ating pagtitiwala at pagdulog sa Panginoon, ang Panginoon ang patuloy na nagbibigay sa atin
ng peace o kapayapaan. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Dom dati na sa kalagitnaan ng problema, sa kalagitnaan ng kabigatan o sitwasyon, nakakaranas ka ng kagalakan. So ito po yung masasabi kong amazing talaga, no? Actually, hindi yun ang sapat na word, pero makita natin sa buhay natin, marami tayong madilim na parte ng buhay natin, subalit mayroong ilaw, no? At ito ang Panginoon. So again, mga kapatid, walang sino man ang kayang magpuno o magbigay sa atin ng totoong proteksyon at seguridad at kaligtasan mula sa ating mga kaaway. Ang mga kaaway na to ay tumutukoy din, no? Aside sa Assyria, ay tumutukoy din to sa mga kabigatan o hamon o suliranin. Minsan dito ay panlilito ng kaaway. May mga bagay na may mga sitwasyon tayo na minsan hindi natin naaalala ang Diyos kasi nagiging kampante tayo, no? Pero madalas tayo ay nabibigo, no? Madalas ay tayo ay nahihirapan. So kung wala si Kristo ang Panginoon sa puso natin, ay madali tayong madala, no? Madali tayong maliko o maligaw, no? Lalo-lalo sa mga kabigatan at kabagaban, no? So pwedeng magresulta ito sa ating pagkatalo, sa ating pagkagumon sa kasalanan. Pero again, walang laban na hindi kakayanin kung ikaw ay totoong nasa Panginoon. Anumang sitwasyon na mayroon tayo ngayon, ay madalas ito ay pagtuturo ng Panginoon, no? Tayo ay mas lalong tumatag at mas lalo tayong mas maging connected sa Kanya. So, sa bawat sitwasyon, suliranin at kabigatan sa atin, ang gusto ng Diyos ay panatili tayo sa Kanya. Sa Kanya tayo umasa. Makita natin dito na ang mga kaaway ay naguguluhan or nasisindak, no? Makikita natin na ang tunay na Diyos ay walang kapantay. Tumatakas ang mga kaaway, pero itong mga to, ang mga Assyriang ito ay hindi makakatakas, hindi alis doon sa kaparusahan ng Panginoon. At again, tumutukoy rin to sa darating na panahon na ang mga hindi sumunod sa Kanya o mga sumuway sa Kanya ay makakaranas ng kaparusahan, makakaranas ng paghihirap. At syempre, ang mga taong nanatili sa Kanya sa anumang pagtitiis, sa anumang hirap ng buhay, sa anumang dumaan na kabigatan, ay syempre ito po ay nandito tayo sa pagpapala. So, bawat sitwasyon, mga kapatid, ay kasama natin ang Panginoon. Again, ang tanong lagi, totoo bang ikaw ay nasa Panginoon o talagang ikaw ba ay sinasabi mo lang? No? Marami sitwasyon sa mga kilala ko na sila daw ay Kristiyano, but again, madalas sila ay natatalo, no? Natatalo ng kabigatan, natatalo ng problema, natatalo ng sobrang simpleng problema lang, no? Madalas pera, madalas ano yung mga nagiging problema, yung hindi pagkakaintindihan, no? Naghihiwalay agad. O kaya yung mga sitwasyon na talagang napakababaw, no? Ito po ay minsan ay talagang sinusubukan tayo ng Panginoon, no? Magandang gabi po, Pastor Nanding. Yan, syempre kay Sir Robert Orsolino, magandang gabi po. Salamat po sa inyong pagsama. Dahil nasa panig mo o dahil nasa Panginoon tayo, sa buhay natin ngayon bilang mga mananampalataya, hindi po madali. Alala natin yung mga karanasan ng mga apostol. Siyempre, lalo-lalo na si Apostol Pablo, na hindi naging madali ang kanyang sitwasyon. Pero alam niya yung patutunguhan nito, no? Pero dito makikita natin na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Panginoon sa kalagitnaan ng laban, no? Sa sitwasyon ng Israelita ay nakita natin na sila ay pinarusahan ng Panginoon. Yes. Pero makita natin na nandun pa rin yung pananatili yung pagpili ng Panginoon sa kanyang bayan. Makita natin na marami ang kumalaban sa Israel sa mga nakaraang panahon. Pero again, hindi pa rin sila natalo, no? So, isang patunay lamang po na sa bawat laban na kasama mo ang Panginoon, sa anumang sitwasyon natin sa buhay, ay malalampasan.
no? Ito yung totoong ito yung totoong laban. Laban na ibinibigay mo sa Panginoon, hindi sinosolo mo lang, no? Maraming sitwasyon na hindi mo naintindihan, maraming sitwasyon na lubos mong gusto mong maunawaan, pero again, pinaka uuwian pa rin kasi nito is yung ating pagtitiwala sa Panginoon Yung sitwasyon na nararanasan natin na may kabigatan ay madalas ay nandun tayo sa pagtatanong, no? Pero again, nakita natin dito ang naging buhay ang magiging buhay ng mga totoong nananampalataya sa Panginoon. Naalala ko yung agabi na what you sow you reap, no? Tapos yung pinost ko pa, ewan ko lang kung makikita niyo po yung post ko, no? Yung picture, yung may babae na nasa sementeryo. Tapos ang naka-caption is she is now in the right place, no? Parang ganun. Pero yung sa baba nun, kasama pala ng mga nasa apoy, no? So, ito po yung patuloy na panawagan ng Touching Lives, no? Beware, aware, assess kung tayo ba talaga ay totoong nananampalataya at nananalig sa Panginoon. Kasi madaling sabihin pero yung totoong manifestation is yung nagiging reaksyon natin doon sa bawat sitwasyon na meron tayo. Hindi ganoon kadali ang buhay, no? Madalas mahirap, mabigat, lalo na sa part ko, no? Kung ikikwento ko po yung sitwasyon ko, ay baka umiyak ako. So, ayaw ko muna maging weeping pastor ngayon, but again, gusto ko muna maibahagi yung ating pag-aaral. At again, ang pakikinig sa mga salita ng Panginoon ay ang pagbibigay lalo ng mas malalim na koneksyon sa Kanya. Ito ay nagpapakita ng kalakasan at kapangyarihan ng Diyos na nasa atin, no? Na kahit kailan walang makakatalo o makakagapi sa ating bilang mga mananampalataya. Ang mga Israelita ay ililigtas ng Panginoon. Ito ay parurusahan ang mga Assyria na sa kanya ay kumalaban. So makikita natin na kahit gaano man kalaki o kabigat ng sitwasyon, kakayanin ng tunay na mananampalataya. Kakayanin ng totoong anak ng Panginoon. Isa sa mga pinakamabigat na sitwasyon na laban sa aking buhay ay ang nangyari noong 2022, 2021 na pwede kong masabing pinakamabigat sa panahon na nakakilala ko kay Lord. Pero grabe, matindi yung pinagdaanan, matinding lungkot, matinding emosyon. Pero nothing is impossible sa Panginoon. Kung yun ay totoong nasa Panginoon ka, no? Lahat magagawa mo siyempre sa biyaya ng Panginoon. Kahit kailan hindi natin kakayanin ang matalo ang mga kalaban kung wala ang tunay na kakampi. Sabi nga, kanino ka tatakbo pag wala ka sa Panginoon? Pero maganda nun, sa Panginoon ka tatakbo kung totoo kang nasa Kanya. So yung word na assess, beware, aware, is minsan, sakit naman nun. Di ba? Pero ito po ay isang bagay na makikita natin sa talatang ito na kapag ikaw ay nasa panig namin, no? Yung sinasabi dito ng Israelita, tumatakas sa mga kaaway dahil sa ingay ng labanan. So isang patunay lamang na walang makakatalo pagkasama mo ang Panginoon. Sigurado lagi yung victory, no? Yung tagumpay. Isa sa pinakapaborito ko is yung tatlong si Shadrach, Abednego, no? Na nanindigan sila sa pananampalataya sa tunay na Diyos. At yung nakita ni Nebuchadnezzar, no? Talagang apoy na yun, 7 times, 8 times, 10 times na sobrang init. Pero again, hindi sila nalapatan ng anumang paso. Bakit? Kasi protected sila ng Panginoon. Although ito po ay tumutukoy sa faith, no, sa pananampalataya. Tayo ay patuloy na palalimin. Magkaroon tayo ng mas malalim at
consistent, continual na pag-aaral. Kaya nga po, sa iba, boring daw. Sa akin, hindi. Para sa akin, this is life. Ito yung totoong buhay ng totoong Kristiyano. No? This is the shield. This is kalasag. Na, imagine mo si David, ang ginamit lang niya is yung slingshot, no? Hindi siya gumamit ng kalasag. Pero yung slingshot na yun ang, siyempre may power, nandun ng Panginoon. So, yun po mga kapatid, no? Walang makakatalo sa atin. Walang makakatalo sa atin. Anumang panlilito ng kaaway, anxiety, depression, no? Isang patunay lamang na nangyayari yun sa atin. Subalit, kailangan natin pagdaanan yung proseso na yun. Pero, again, ang presensya ng Panginoon, kahit kailan, walang makakatalo. Yun ang tunay na patunay ko noong dark moments ko na nakita ko ang Panginoon. So, yun po, no? Ang talata ay tumutukoy sa presensya ng Panginoon, sa panig ng Diyos. Ito yung totoong manifesting eh. Ito yung totoong manifesting na totoo ka ba talagang anak ng nananampalataya sa Panginoon. Siyempre ito po yung magbabase sa ano man yung reaction mo sa bawat sitwasyon. So sabi ni Sis Erin, ang katotohanan ay walang magagawa. Ang katotohanan ay walang magagawa ang tao sa kahit anong sitwasyon kung wala ang tulong ng Diyos. Yan po yung sinasabi nating magmumula lahat sa Panginoon. No? Again, nakwento ko nga sa inyo na ako ay nagyabang, no? Sabi ko mapapapayin ko yung sa negosyo. Mapapapayin ko yung yung pepresentan ko. Dahil sa kayabangan ko, naging kampante ako. During presentation na mental block po ako. Diba? Ganun po ang isang patunay na kapag nawala ka sa pagtawag sa Panginoon, nawala ka sa presensya niya, is lahat pwedeng alisin sa iyo ng Panginoon. So ito po related na sa verse 4, no? So sa verse 4, ang ari-arian nila nalilimas parang pananim na dinaanan ng balang. Sa King James Version, and your spoil shall be gathered like the gathering of the caterpillar, as the running to and fro of locusts shall he run upon them. So, ang ari-arian na tinatukoy dito ay syempre yung yaman o ari-arian ng mga Assyria, no? Dito po ay ito ang magiging kahihinatnan ng kanilang paglaban sa Panginoon. Ang kanilang kahihinatnan o magiging resulta ng kanilang hindi pa nanampalataya kay Yahweh. O ari-ari nilimas, tatanggalin lahat, no? Tatanggalin lahat ng Diyos ang anumang meron sa mga taong kumakalaban at sumusuway sa Kanya. Marami ng sitwasyon sa Biblia na ang mga tumalikod sa Panginoon ay nagdaranas ng sobrang kahirapan. Ang Diyos ang gumawa ng lahat at siya rin ang kaya magtanggal nito sa atin. Subalit dito sa talatang ito, makikita natin ang resulta ng pagtanggal o pag-alis ng Diyos o paghatol ng Diyos sa Kanyang mga sumuway sa Kanya. Parang pananim na dinaanan ng balang, lahat sisirain at aalisin. Ito ay nagpapakita ng kaparusahan nila sa ihahatol ng Panginoon. Ang kapangyarihan niya na ito ay alisin, wasakin, ay mangyayari dahil walang imposible sa Panginoon kung ito ay lahat ay tumatalikod sa Kanya. Mga temporaring bagay na walang koneksyon kay Yahweh ay buburahin, aalisin at wawasakin sa mga taong patuloy na sa Kanya ay lumalaban. Sa sitwasyon natin, marami ang mga taong nakadepende sa maraming bagay. Subalit, ang hindi natin pagdepende sa Panginoon ay isang malaking pagbagsak, no? Isang malaking resulta ng pagbagsak o bagsak natin. So, walang kabuluhan lahat ng meron. Naalala natin si Haring Solomon, meron siya lahat. Nagkaroon siya lahat. Pero again, hindi po ito naging makabuluhan. No?
hindi ito naging worth it. Lahat nag-vanish, no? Pero dito, ang kasakiman at naging kapalaluan na ginawa ng mga Assyria ay babalik sa kanila, no? Ito yung magbabounce back sa kanila. What they sow, they will reap. At ito po ang pagparusa ng Panginoon sa kanila. So palagi may pagtuturo ang mga napangyayari sa atin, no? Ang sitwasyon na to ay makikita natin na hindi lahat ay pansamantala. Hindi lahat ay panghabang buhay, no? Ang buhay natin dito ay pansamantala lamang at ang mga sitwasyon natin ay madalas may kalungkutan, may kabigatan. Subalit kung tayo ay patuloy na sa Panginoon ay kumukonekta at patuloy na naglilingkod at tumaasa, ay walang imposible, no? Ang control nito lahat ay sa Panginoon lamang. Ang pag-alis o pagwasak sa yaman ng mga Assyria ay isang patunay ng kanyang kaparusahan, ng kanyang paghatol. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang makapantay dito. Kaya ang kanilang mga inaasahang mga bagay ay aalisin. Siyempre sa tumutukoy din ito sa ating pag-asa sa mga bagay na material, no? Sa mga bagay na walang kasiguraduhan dito sa mundo. So ang paglimas sa kanilang ari-arian ay resulta ng kanilang pagsuway sa Panginoon, patuloy na paglaban at pangahamak sa kanyang bayan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay na hindi nila kayang pigilan, ay hindi nila kayang maiwasan, hindi nila kayang takasan. Sa verse 3, naalala natin na sila ay nagtakbuhan, no? Nag-alisan. Pero dito makikita natin ang tema ay ang pagpapayaman sa mga Hudyo na samsam ng kampo ng Assyria. At dito po ay kaugnay nga yung verse 23 to 24 ng kabanatang ito. Ngayon, tulad mo'y mahinang barko, hindi mapigil ang lubid o mailadlad ang mga layag. Ngunit pagdating ng panahong iyon, maraming masasamsam sa mga kaaway at pati ang mga pilay ay bibigyan ng bahagi. Wala nang may sakit sa darating doon, patatawarin na lahat ng mga kasalanan. So tumutukoy pa rin po sa paghatol, pagpaparusa at pagpapala ng Panginoon. So ang paglimas sa mga ari-arian ay resulta ng kanilang patuloy na paghahangad ng mga material o mga bagay sa mundo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nila kayang harangan o pigilan. Ito ay maghahatol at patuloy silang bibigyan ng resulta na hindi nila magugustuhan. Sa sitwasyon natin, no, sa panahon natin, tayo ay very anxious sa mga bagay na ating inaasahan. Tayo patuloy na nagbibigay ng importansya doon sa mga bagay, especially no, yung anak mo ay nalaglag yung cellphone mo at matindi yung galit mo dahil nalaglag yung cellphone mo. Madalas ito na yung ginojos mo, no, yung cellphone mo. Kung ikaw ay isang mananampalataya, maintindihan mo hindi sinasadya ng bata, pwede mo pagsabihan yung bata, pero yung resulta, nabugbugin mo total yung bata at ikaw ay mas magbigay ng importansya sa cellphone, ay ito nagpapakita na ito yun na yung ginojos mo. So ito po ay isang example lamang na gusto kong ibahagi sa inyo na madalas yung ating paghahangad sa mga bagay-bagay dito sa mundo ay hindi ito makakabigay sa atin ng satisfaction or fulfillment. Siguro ito ay makapagbigay ng kasiyahan, panandalian lamang. Pero ang tunay na makapagbigay sa atin o makapagbigay ng puwang sa puso natin ay ang Panginoon siyempre. Ang Kristo na patuloy na makapagbigay sa atin ng peace, ng kagalakan sa buhay natin. So ang paglimas na ito ay isang patunay na walang makakalampas or makakatakas sa paghatol ng Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan na ito ay hindi kailanman kayang pigilan ng bawat ng kung sino. Isang bagay na hindi natin matatakasan at sa huli ay haharapin ng mga tao. So ano man ang magiging dulo ng ano man ang ginagawa natin ngayon, ang dulo nito ay ang paghuhukom o pagharap natin
sa Panginoon. Isang bagay na patuloy kong nararanasan na pag wala sa Panginoon ay wala kang ibang magagawa, no? Dahil ang Panginoon lamang ang nagbibigay ng kalakasan at katatagan sa bawat tao. Isang bagay na patuloy ko nararanasan na hindi ko kailangang iasa sa sarili. Hindi ko kailangang iasa sa anumang bagay o kanino man tao ang aking proteksyon na gustong mangyari o ang kasiguraduhan ng aking satisfaction, kundi sa Panginoon lamang. Dahil nasa pagkakampan mo ang Panginoon, sigurado na ang tagumpay dahil sa biyaya niya, dahil kasama mo siya. Sa pagdating ng Diyos ay mararanasan ng mga sumuway o mga tumalikod sa Panginoon ang kanyang paghatol, ang kanyang kapangyarihan. At dito nga po, bilang isang tunay na mananampalataya, tayo ay patuloy na pinapaalalahanan sa baging ito na walang ibang mas mahalaga sa ating buhay. Wala dapat ibang mas matibay, no, kundi ang relasyon natin sa Panginoon. Dahil dito, ang tema ay ang patuloy nating pagtitiwala at pagsama sa kanyang presensya. Ang laban na to ay hindi natin kakayanin kung wala ang Diyos. At ang mga bawat laban na wala ang Diyos ay nagre-resulta sa pagbagsak at pagkasira. So mga kapatid, mayroon akong iiwan na tanong ngayong gabi. Tayo ba talaga ay patuloy na sa Diyos umaasa? Patuloy sa Diyos na nananalig o nananampalataya? Dahil hindi natin mararanasan ang totoong kapayapaan kung hindi tayo tunay na nagtitiwala sa Diyos. Ang bawat sitwasyon madalas ay hindi natin maunawaan, no? Mapanlin lang ang kalaban, mapanlin lang ang kaaway. Subalit, again, kung may mas malalim tayong relasyon sa Panginoon, kahit kailan hindi niya tayo kayang talunin. Dahil ang Diyos ang kalaban nila. Sa panahon natin, sa mga sitwasyon natin sa buhay, sa sitwasyon ko, hindi po madali, hindi po ganun ka masasabi kong chill or petics, no? Pero isang patunay lamang, ang tunay na uuwian ko ay ang Panginoon. Sabi ko nga noon, lahat iiwan ako, pero ang Diyos hindi. At isang karanasan ko yan, na napatunayan ko all throughout, no? After 4 years ago, 3 years ago, na naranasan ko yung sobrang bigat, naging emosyonal ako, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binayayaan ako ng mga tao na gumabay at nagpaunawa sa akin na hindi ko kontrol ang lahat. Sa anumang kabigatan, emosyonal, ang Diyos pa rin ang tunay na lalaban para sa atin, no? Again, hindi natin kakayanin kung wala ang Diyos. Mamili ka. Mamili ka, mga kapatid, kung totoo bang kakayanin mo na wala ang Diyos o ikaw ay patuloy na lalapit at magtitiwala sa Kanya. So, aware pa rin, beware, assess. Talagang araw-araw ang ganda ng tema kasi actually yung pinag-aaralan natin is related pa rin, but again, isang patunay na ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga anak ay kahit kailan hindi niya pababayaan, no? Nandun yung pagtuturo, nandun yung pagtatama, nandun yung disiplina na kailangan natin maranasan, at ito po ay kailangan nating ipagpasalamat at maging magalak tayo. So, yun lamang po, mga kapatid. Doon lang po natin tinatapos ang ating pag-aaral ngayong gabi. Bukas po ay verse 5 and 6 or 7, no? So, tayo, verse 5 and 6, no? So, ako pa rin po ang buong 33, ako po ang magbabahagi. At again, tulad po ng aming napag-usapan ni Pastor Dom, ito po ay hindi bilang bilang ikaw na muna, hindi, no? Ito po ay nasa pag-aaral po ako eh. So ito po ay isang opportunity, pagkakataon na ako ay matuto at mas lalo kong makilala ang Panginoon at maibahagi sa inyo ang aking testimony
No? So, yun lang po. Tayo po ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Ama, maraming salamat po sa gabing ito sa napakaayos na sitwasyon ng connection ng Wi-Fi. Maraming salamat po sa karunungan na binahagi mo sa akin na aking naibahagi. Sana po ang lahat ng mga taong nakikinig at nakapanood ay mas makilala kanila na ikaw lamang ang tunay na Panginoon at wala nang iba. Gabayan niyo po ako, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat kapatid sa Touching Lives, ang aking pamilya, ang aking mama sa buhay. Tinataas ko po ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Pastor Dom, Sister Ana, Sister Irene, Pastor Nanding, and Sir Robert, at sa mga nag-join pa na hindi ko nakita dito nag-flash, no? So magandang gabi po sa lahat. Sa Diyos lang papurit parangal. Magandang gabi po. Bye-bye. Kita-kita po tayo ulit bukas. Salamat.